Hello mga kabaro, magandang umaga sa inyo lahat dyan. So shoutout na rin sa mga barko na nandito ngayon sa Montevideo, Uruguay. We are undergo this loading operation ng bigas or rice. Ayan. So kung tatandaan nyo, ang last port of call namin ay yung Argentina, Campana, and yung San Lorenzo. So yung bodega na naloadingan na is yung number 6, 5, 4, 2, and 1. So since yung barko namin is Panamax, Yearless, number 6, number 7, and number 3 yung niloloadingan namin ngayon ng bigas. Ayan. So currently, itong number 7 is naka-temporary stock kasi kinokolect na niya pa yung cargo. Doon galing doon sa truck. Kasi by truck yung mag-deliver eh. So once na nakarating na dyan, kukolect na yung nila dyan sa parang trail na yan, and then ipulin nila, tapos dyan nila ipapagsak. Discharge comes from their crate. Ayan. So check muna natin yung ating cargo. Ayan, about 1 meter. About 1 meter na yung nakakargaan natin. So I think nasa 90% ng kakarga namin dito sa number 3 and 7. Sa number 3, resume lang siya. Okay, continue lang yung pag-load niya sa number 3 cargo. And then itong 7, temporary stock for connection. Ayan. So dapat, hindi tayo mag-duty ngayon. Napa-duty tayo kasi kahit kadete, syempre lumabas kasi yung namin yung AP na mag-duty ng 4 job. So as per teammate, ako muna yung mag-take over ng kanyang oras para dito sa operation na to. And yun, kakatapos lang din naman natin mag-adjust ng lubid. And yeah, with God's grace, naka-receive na rin tayo ng proposal. So napakaganda talaga dito sa company kasi hindi lang sa matututo ka, makakapagbigay din sila sa iyo ng parang advantage na matuto, not only for ratings but also for officer. Hindi ka nila hayaan na ganyan ka lang sa position mo, sabi nga nila. So tuturuan ka nila hanggang sa maging halimaw ka sa pagkatrabaho. I'm speaking of work, not just behavior or attitude. Magiging halimaw ka, hindi pong effortless na lang yung ginagawa mo, meaning sinisisiw mo na lang yung bagay na madali, nang sa ganun, at your next rank, tututunan mo na rin kung ano nga ba yung mga work, no? Parang ngayon, nagtiwala sa'yo si chiefmate, yung supervising officer mo. So, ibig sabihin lang na maganda yung pinapakita mong performance sa kanya na ganito ganyan. Next rank mo, pwede kanyang i-recommend. Depende pa sa magiging performance mo o yung appraisal mo. Kasi iba-iba yung sumasampa eh. Iba-iba din ng kontrata, yung captain natin and yung nagbibigay sa atin ng appraisal, which is chief officer. So ipakita lang din talaga natin na deserve natin kung ano man yung matanggap natin. Even if walang promotion proposal, as long as you have this good appraisal, so yun na yung magandang feedback and comment nila sa inyo. Yun lang naman talaga eh, basta may initiative ka lang sa trabaho, no? Wala kang reklamo, you don't complain about your work, your job, your task na binibigay sa'yo, yung job order mo. So magtatagal ka sa pagbabarko. Basta alagaan mo lang yung sarili mo kasi alam naman natin, health is wealth, no? Hindi natin mababalik yung katawan natin, no? Once na nagkasakit tayo, kaya kailangan mo na silid tayong malakas. Okay, so kung sakaling mang tumigil or nag-stop,
itong crane nila sa pag-loading sa bodega natin. So, share ko sa inyo kung paano nga ba kami mag-fill up ng information sa tinatawag nating port log. So, halimbawa ito, ang kinakargahan niya is cargo hold number 7. So, anong nangyari is tumigil. So, ano ibig sabihin nun? Temporary stop siya. Tapos, ilalagay mo kung anong oras siya tumigil kahit hindi na siya divisible by 6. Yun kasi yung habilin sa amin ng aming kapitan. So, ang process kasi dito, tulad na sinabi ko kanina, dadaan kasi yan sa parang trail ng crane. Ayan, tapos may dumarating na truck dyan. Kukunin nila dyan, i-discharge sila sa mismong crane and then ihahatid dito pataas sa may trail na yan ng crane nila. And then, ilo-load sa cargo natin. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat ilagay. Okay, so ito yung tinatawag natin na ISPS box or International Ship Port Facility Security Code. So, nakalagay dito yung mga important document matters na regarding sa operation ninyo. Nakalagay din sa box na to yung loading sequence, yung tinatawag nating loading plan, shore leave, yung mga listahan ng lalabas ng barko. Yan yung tinatawag nating port log, yung tuturo ko sa inyo. So, nakalagay muna sa notebook namin. No? May certain notes kasi dapat na paglagyan to. Okay? So, ito lang. Simple lang naman yung ilalagay dito na information. No? Hindi mo na kailangan magmalalim. No? Kailangan lang yung pinaka-basic lang na English. So, halimbawa kanina, ayan, diba? Nakatigil yung number 7 natin na loading operation. So, 1713, temporary stop, cargo hold number 7. Kasi, inaantay natin yung truck, ayan, inaantay natin yung mismo magdi-deliver ng cargo natin. Kasi by truck dito sa Montevideo. Ayan. So, ilagay nyo, temporary stop, cargo hold, CH, number 7, waiting truck or waiting for truck in order to collect the cargo and then load in our space. So, ganyan lang, temporary stop loading, resume loading, temporary stop. Ganun lang yung mga nilalagay dito, napaka-simple lang. Pero syempre, hindi naman sa lahat ng puerto, discharging, loading, iba-iba yung sequence dito. So, yung iba truck, yung iba sa terminal, yung pinaka-mismong kargada nila, doon na mismo manggagaling. So, bakit nagti-temporary stop? Kasi nagkaroon ng mechanical failure, kasi waiting din mag-collect ng cargo bago nila i-loading or discharge, ganun. So, iba-iba yan ng kanilang process for loading operation. Tapos yung timings, supposedly divisible by 6 yan. Pero as per our captain kasi, gusto niya yung pinaka-exact time na lang para mas makompute niya kung kailan matatapos yung pag-load namin. Although may loading rate naman na tinatawag, pero syempre mag-base pa rin tayo sa oras na ginugugol based sa nag-load, suspension, and yung sa temporary stop and kung kailan siya nag-resume. Kasi may time na nagkakaroon ng ulan, diba? Nagkasara kami ng hatch cover, so kasama na rin yung sa oras na yun. Minsan inaabot pa kami ng isang araw para lang inabot kami ng isang araw kasi nga hindi tumitigil yung buhos ng ulan. So, ganun yung mangyayari. Then, kapag okay na, good weather condition na, so, ayun, binubuksan na namin tong hatch cover. So, gagawa rin akong video nun kung paano nga babuksan yung hatch cover namin and kung ano yung kinakailangan buksan sa forecastle para mag-work yung motor niya o yung controller per hatch cover. Okay? So, stay tuned, keep safe, and God bless. So, yun lang. Keep safe mga kabaro. God bless. And kung nasa barko man kayo ngayon, have a fair winds and have a safe voyage. So, salamat sa panonood.